Taong 1849, sinimula ni Gobernador General Narciso Claveria na ipag-utos ang pagbabago ng pangalan o apelyido ng mga katutubo. Punong sundalo, Yes, sir! ipagbigay alam sa lahat ng mamamayan na aking ipinatutupad ang pagpapalit ng pangalan. Ang lahat ng apelyido ay maaaring palitan, maliban sa apelyidong De La Cruz at Santos. Masusunod ba, punong sundalo? Masusunod po, Pinuno. Ang balitang ipinahayag ng punong sundalo ay mapag-aalaman ni Miguel de la Cruz, kung kaya't magtutungo siya sa paring ng Taal upang sumangguni dito. Isinalaysay ni Miguel sa paring ng Taal ang kanyang naging buhay at madugong nakaraan. Nagulat si Miguel dahil walang bakas ng pagkabigla sa mukha ng pari. Ngayon, Padre, ano po ang aking gagawin? Gamitin mo ang apelidong Laurel na nagngangalan na Dangal. Mula ngayon ay mamuhay ka ng may dangal, Miguel Laurel. Salamat, Padre. Salamat. Si Jacoba ay isang dalagang may angking kagandahan na siyang bumihag sa puso ni Sotero Laurel. Ang dalawa ay unang nagkita sa isang parke na kung saan ay naglalakad si Sotero Laurel nang kanyang mapansin si Jacoba sa baybayin at nakatingin sa ganda ng lugar. Nais niya sana makausap ito, ngunit papaalis na si Jacoba na makaipon ito ng lakas ng loob. Makalipas ang 2 araw ay nagtagpong muli ang landas ng dalawa. Nagkita sila sa liwasan ngunit hindi tanda ni Jacoba ang itsura ng binata dahilan upang hindi niya ito bigyang pansin. Sa kabilang dako naman ay masaya si Sotero na makita muli ang dalaga at pinagmamasdan ito mula sa malayo. Ang kwento ng dalawa ay nagsimula matapos ang pangyayaring ito. Si Sotero ay patuloy na naging bahagi ng himagsikang Pilipino. Nang madakip ng mga kaaway si Emilio Aguinaldo sa pala ng Isabela, ay nadakip din si Sotero. Ibinilanggo si Sotero sa kampong konsentrasyon ng mga Amerikano. Hindi nagtagal ay nagkasakit si Sotero ng dysenteria na naging dahilan ng kanyang pagkamatay noong 1901. Sa pagpanaw ni Sotero, si Doña Jacoba ang gumabay sa kanilang mga anak. Hinandugan ni Doña Jacoba si Jose ng isang kwintas na ginto na may palawit na krus. Ang handog na ito ang naging dahilan upang mapagtibay ang pagmamahalan ng mag-ina. Si Jose ay nagsikap na tumindig sa kanyang sariling paa kahit na kaya siya suportahan ng kanyang inang si Doña Jacoba. Naghanap siya ng trabaho at lumaon ay nagtrabaho siya bilang isang sakristan sa isang simbahan. Si Jose ay hindi nagtagal bilang isang sakristan at namasukan bilang isang guro ng asignaturang Ingles sa La Generacion High School. Magandang umaga, aking mga butihing mag-aaral. Magandang umaga rin po. Ano ang nais niyong ating talakayin ngayon? Kung gayon, we will discuss the culture of the Philippines based from the outlook from the different races o mga dayuhan. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Jose na hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita sa pagtuturo. Kaya naisipan niyang mamasukan bilang isang clerk sa Bureau of Forestry na may sahod na 40 sentimos. Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa din sapat ang kanyang kita, kaya't pinagkaitan ng luho ang sarili. Sa kanyang pag-aaral sa Manila South High School, ay sinanay si Jose ng mga gurong Amerikano at Pilipino sa mga simulain ng mga Amerikano. Bakit? Ano yun ang ako yung nakitawag? Pasensya na. Sabihin mo na hindi palitin mo yung papa. Sabihin ko naman eh. Oo na, ako na magsasabi. Ano kasi, pinapatawag ka ng guro nating Amerikano. Sorry ba sa inyo kung bakit ako pinapatawag? Ay, hindi kasi. Pasensya na. Pasensya na talaga. Salamat. Sige muna na kami. Nakapagtapos si Jose ng kanyang pag-aaral, ngunit hindi siya nakatanggap ng karangalan dahil sa pangyayari sa Tanawan.
Namamasyal sina Jose kasama ang kanyang mga kaibigan sa tanawan nang siya ay hinamon ng mga ito na magnakaw ng isang halik sa isang dalaga. Lingid sa kaalaman ng barkada ni Jose ay nakita ng manliligaw ng dalaga ang naganap na pangyayari. Hinamon ng manliligaw si Jose na magduelo gamit ang balisong. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkamali sila ng galaw at tatamaan ni Jose ang manliligaw. Ang pangyayaring naganap sa tanawan ay nauwi sa pagkakasakdal kay Jose sa kasong nabigong pagpatay. Tumagal ng 2 taon ang paglilitis sa kaso na siyang nagdulot sa pagkaubos ng kabuhayan ng mga Laurel. Nanalo sa kaso ang mga Laurel sa tulong ni Clyde DeWitt. Ang kinuha nila abogado sa halagang 10,000 piso. Matapos na maipanalo ang kaso ni Jose, ay nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral at dito'y nakilala niya si Pasensya Hidalgo. Aking puso'y mayroon ng laman. Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. Pasensya, ano nangyari sa'yo? Ika'y natagalan. At bakit hindi lang yung mga dalangin? Bakit ang ibang lugar na siya? Alam na sa'yo sa'yo na ako. Pero bigyan ko lang makamulan sa'yo na. Huwag ka siya mag-alala dahil tinulungan nila sa sa'yo. Talaga? Mabuti naman ako. Nakilala ko yung kapatid. Hindi, dahil nanginan ako ng puro. Pabayaan na natin ang halaga na ganito. Salamat. Halika na at may gagawin na tayo ngayon. Ang pangyayari sa Holy ay isa lamang sa mga pagkakataon na nagkatagpo ang dalawa, sina Pasensya at Jose. Hindi nagtagal ay nagkamabutihan ang dalawa dahil na rin sa madalas nilang pagkikita. Makalipas ng ilang taon at sila'y naging magkasintahan. Di lumaon, sila'y nagpakasal at nagkaroon ng pamilya. Inanyayahan ni Quezon si Jose P. Laurel na maging sekretaryo ng Katarungan noong Disyembre 17, 1941. Ako, si Jose P. Laurel, ay tinatanggap ang aking tungkulin bilang isang kalihim ng katarungan. Ako'y nanunumpa na gagawin ko ang aking tungkulin ng maayos at naayos sa ating batas. Gagawin ng nararapat at ng tamay pakikinggan. Nanunumpa nitong 17 ng Disyembre, 1941. Naglakbay sina Laurel at Aquino, pati si Vargas patungong Tokyo at dumating noong Setyembre 30. Makalipas sa mga araw ay pinagsabihan ni Premier Hideki Toho si Jose na magdeklara ng digmaan laban sa Estados Unidos at Great Britain, kaugnayan na mayroong kapalit ang kanyang ipinagkaloob na kalayaan. Nahirapan si Laurel sa kanyang desisyon bilang isang leader, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi siya maaari pang umurong. Tahimik niyang dinasal ang Pater Noster. Lumisan sa hapon patungong Pilipinas sina Laurel, Vargas, Aquino, Osias at Jose III noong Hunyo 23, 1946. Sa pagdating nila sa Maynila ay sinalubong sila na maraming taong nagtitipon na ang layunin ay suportahan sila at hindi tuligsain. Walang makakatulad ang makauwi sa sariling bayan, maging para sa higit na makabubuting kalagayan o sa masamamang kalagayan. Hindi ko pinagsisisihan ang aking ginawa sapagkat nalalaman kong ito'y para sa kabutihan ng bansa. Kung bibigyan akong muli ng isa pang pagkakataon na gawin ito, muli ko itong gagawin.
Narito ako ngayon upang sumailalim sa kagustuhan ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Di ko na nanaisin pang mabuhay kung ang aking mga mamamayan ay naniniwalang minsay pinagtaksilan ko sila sa panahon ng aking pagpapakasakit sa panunungkulan bilang Pangulo. Kung hindi ako mabigyan ng katarungan ng aking mga mamamayan, may lupain sa dako pa roon na makapagbibigay sa akin. Ang kontrobersyal na panukalang bigyan ng karapatang parity ang mga Amerikano sa mga likas na yaman ng Pilipinas ay unti-unting nagbunsod kay Laurel na magsalita ng hayagan ng pagsalungat sa pagtanggap nito, habang si Pangulong Rojas naman ay sang-ayon dito, dahilan para maging salungat ang kanilang pananaw. Ang tensyon sa kanilang pagitan ay nakaabot sa kaigtingan nang ipatawag ng Pangulo sa Malacanang ang bilanggo noong Mayo 1947. Pagdating sa palasyo ay sa kusina pinadaan sina Laurel at Jose B. Laurel upang hindi makita ng mga Amerikanong nakatira dito. Pagdating ni Jose P. Laurel sa kanilang bahay ay nakaranas siya ng matinding stroke at isinugod sa ospital ng Lourdes sa Mandaluyong. Si Jose P. Laurel ay nanatiling nasa coma. Habang nasa ganitong kalagayan ay hindi siya pinabayaan ng kanyang may bahay at mga anak. Pumanaw si Jose P. Laurel noong Nobyembre 6, 1959 sa oras ng 1:00 ng umaga.